So, nandito po tayo sa Mayayaw at kasama natin ang ating mga kapatid na taga rito. At suotin lang kanilang magagandang kasuotan. At mamaya po ng konti mapapanood natin ang kanilang kakaibang musika at sayaw. At ipapakita natin kung paano namumuhay ang mga taga Mayayaw. Maraming po salamat at inimbitahan niyo po kami dito. May whistle, may gangsa, may patong, at may bamboo tubes. So, nakikita tayo ang warriors na may mock fight nila para mag-umpisa yung celebration. So, ito ay mock para matuloy yung celebration. Kasi pag walang para kung walang magpresenta ng fight, walang celebration. So, natalo yung isa. So, ang next na celebration ay ang apoy. Ginagamit yung apoy para umalis yung mga fairies o mga evil spirit na disturbo sa celebration. So, yung una, ginagamit yung spears. Yung spirit na hindi tumabi, yung fire ang mag-drive away sa kanila. So, pagkatapos, binawarsiyan yung mga yard para mamatay lahat yung mga evil spirits na nandito o lumayo yung mga evil spirits.
pagkatapos sis, pag, pagkatapos yung babae put out ng fire Ipupukan pagkamat hip-hop para mag-umpisa. mahapon pilito na to manilimita mahapon ki dito siya kasi siya alituan na to majojo to ang buwahete siya panke to majojo asan sa tolong siya hop hiki Oh, junum jadi lam amin dati so, yung prayer si Mayor we put out the fire with water para itong bisita namin hindi sila magkasakit, maprotektaran sila at saka umunlad sila at hindi malilimutan na bumabalik dito sa Mayuyaw para mag-visit. Pagkatapos yung dancing, pinainuman yung isang babae ng rice wine ang victor sa McFight. At saka pagkatapos, pinainuman kung sino ang mga gustong uminom. So, tingnan nyo, isa-isa, tumikim sa rice wine para mag-position sila na sayaw. So, ang parte ng sayaw ay dapat makatikim sila ng food o rice wine para magiging aktibo na sumayaw. So, pinainuman yung head ng tsaya, yung kapitan ng tsaya. Para maligaya siya na magtanggap sa mga bisita. At saka yung mga counselors para masayan sila. Kuna man tap-tap. Tayo kuna man tap. Tayo kuna man tap-tap. So, dapat tumikin yung mga bisita namin. So, mag-umpisa na yung dance. Ito ay ang sala, yung upper Mayuyaw, northeastern Mayuyaw. Nag-change position sila para a sign of
friendship para yung nagyayel ay parang intermission para mag-rest yung nag-gang beating. So, yung sinasabi, pumunta ako sa Mayoyaw para makita ko kung may magandang babae. Central Mayoyaw, sala ng Central Mayoyaw. Tapos na yung sayo. Ang next na mai-present ay yung sinasabi namin na hanghangit. May parang contest ng babae at mga lalaki. Nagdodok sila. So, kayong mga lalaki, pumunta kayo nag-hunting. Yung inibigay sa akin yung skin ng poodle ng ugsa at yung mga laman para sa inyo. Ang daya ninyo at mali yung ginagawa yung mga lalaki. Yung lalaki naman sinasabi, kayo mga babae, pumunta kayo na kumuha ng shells. Pero yung inibigay sa amin na babae yung maliliit na shells, yung malalaki para sa inyo. Parang nagko-contest sila. Kung sino ang walang masabi na joke, sila ang natalo. Oh.
best experience. Kami. Lalaki. Ang pinakauna ay yung G-string. Ito ang G-string. Lenchom. Carcocho. Yung variety. Kasi may variety o may klase ng Ito ang Carcocho. Nag-umpisa yung ninuno namin, nakita yung rainbow. Nasayahan sila at sinabi sa mga misis nila na igawa sila. pwede bang kunin mo yung bright colors ng rainbow at gawin mo ng G-string to be worn around their PowerPoint. PowerPoint! Explain naman yung PowerPoint. Explain mo yung PowerPoint. Alam yung mga ladies natin. Sa amin kasi Tweety Bird lang eh. Sometimes you don't see the point. Tweety Bird lang yung sa amin. PowerPoint pala. Ito ang sinasabi yung Kapis. pangalapang. This is made out of ng mother of Mother pearl pearl. So kung meron kayo diyan, Sikat ka. Thank you very much. Madami po siya. Madami ako. Magpapadala. Ilang sako po. Gagawa kami ng Sako po ngayon siya. Ilang sako po gusto nyo. Ipapadala ko. Kapis ang dami. Para Hindi. Nasa ano yan? Nasa bayad at kamate. Kaya kate. Magpapadala ako isang sako. Libre lang. medyo sa lowlands, medyo hindi considered Precious. valuable. Pero sa amin, sa tuktok ng bundok, Highlanders, wala kang makikita na It's a mother of treasure pearl for shell. them. Yeah. So, kami, considered as well. Alam mo sa Carlos, tinatapon lang yan. Kung noon, isang Nabubulok lang mother siya. pig ang pagbabayad. Scallops. Punta ako ng Iloilo next month eh. Sige, papadala. Papadala ko sa'yo. We have to give this opportunity. We'll get this opportunity with ma'am. Ito ay sinasabi namin na kinurto. Itong kinurto na ito, made out of the tail of yung malalaking shells. Yes. Kung nakita nyo, itong mga May spiral ring na siya. ito yung tail ng yung malalaking shells na Pinutol. nagari at sinep para dito kaya makita yung mga circle dito. similar to the puka shell. Oh. Now, ito ang alam niyo mother of pearl shell, pero ito ang apipi. So ito pambihira yung gumagamit ng apipi kasi kailangan na nag-barter sila ng isang baboy ito. Yes. So at ito, yung headgear, kung anong gusto mo. Pero noon, itong isang feather, sinasabi na may, pinatay na isang tao. So, one feather
One person down. So, pero ngayon, wala na yan. Pero ngayon, kahit pupuno. Kaya, yung mga PMA graduates, yung PMMA, ginagaya yung yung mga feathers na ginagamit sa mga headgear nila. Tingnan nyo yung mga academy students, maraming feathers. So, sino ba? Ito ang putong. Pinuha. Ito linalagay yung mga betel nut, yung tapik. Pinuha. Bakit tinawag pinuha? Kasi it look like pusa. Dito. Pusa. It symbolize yung sinauna na si Wigan nung nalalamigan siya yung panahon ng Great Deluge, nung baha sa buong sanlibutan daw, pusa ang nagiging servant niya, yung na tinaghabi na kukunin mo yung apoy sa Mount Amuyaw. Mount Kalawitan. Kalawitan. Poland. But yung Mount Amuyaw at saka Mount Kalawitan is not around siguro, nagunaw na before the Great Deluge. Pero ang natira daw, may dalawang bundok, yung Mount Kalawitan at Mount Amuyaw. Kaya nung pumunta yung mga ninuno namin dito, pinangaranan yung mas mataas na bundok doon na Amuyaw at saka yung isa bandang Bungduan and Benguet na Kalawitan. Ayun, Poland. Kaya ito symbolize ng obedience. Obedience to your master, kasi nga pusa yung yun yung pinaghabilinan ni Wigan na kukuha ng apoy, kasi kailangan niya ang apoy to warm himself and of course sa pagkain niya. Kasi siya yung tinatawag na mga ninuno na natirang mamamayan at that time, sila Bugan at Wigan. Ayun. Costume ng mga babae. Itong tapis. Lamoy. So ang lamoy, yung classification na pinalit. Kasi maraming lamoy dito, may classification. Pero ang gagamit dito, yung may maraming rice field, kagaya niya. Thank you, sir. Yes, this is mine. This is ours pala. Pero yung nalasing yung ninuno mo, nag-distribute. Na-LBM kasi yung... At saka, ito, alam mo na yung mga babae, they got the dollar colors of the rainbow. Pero maganda rin. Ito ay chukaw para maparisan, para may pair ng lalaki. Ayaw yung babae matalo. So, isa lang yung lalaki. Sila, dalawa. Para, may, para magsasayaw sila, medyo mag-siswing ito. At ito, ang upikan na paglagyan ng mga betel nut and betel leaf. Posporo, kahit ano. At saka Punta ka sa field, eto, yung potong, cellphone. Pero ngayon, sumusi ang mga tao, cellphone na lang ang ilagay para pag nag-ano ka sa field, nagtatrabaho ka, hello, tapos, inasa sipon si Rafoy.
ito naman ay recent after the war. Kasi noon, before the war, yung World War, the women were topless. Kasi sinabi nila na the beauty of a woman is from waist up. Kaya yung mga nakikita natin yung mga artistang nauna kami. Mas nauna sa Mayoyaw. Oo. Kasi nang pumunta yung mga pari dyan sa yung Paris Place na taga Belgium. Pero talagang colorful. Ito naman ay Pudag Kid. Introduced during the American regime. Pero itong beads namin, anot. Pwedeng gamitin dito, parang necklace, pero pwedeng gamitin din sa head band. Ang beads ng Mayoyo pinakasimple. Pero may itsura. Now, yung sinabi ko, yung si Mahencio, nahulog yung ganito niya, beads niya, kaya nagtalon-talon. Naging waterfalls. Hanggang inabot. Yan. Ano pa? No more. Ito lang. Oo, maganda. Hello again mga senior. Ang saya natin ngayon dahil na-witness natin for the first time live ang mga sayaw ng mga katutubong kapatid nating taga Mayayaw. Ang ganda dahil napakakulay na kanilang kasuotan at talagang well prepared sila. Pangalawa, dalawang klaseng sayaw ang pinakita nila sa atin at ito ay i-explain pa sa atin ni Sir Robert, isang local historian. Ang una is yung kanilang ritual sa pagtatanim, kung saan meron pang paglalaban ng dalawang warrior at ang nanalong warrior siya magdi-decide kung kanya magtanim. At maganda dahil inumpisan siya sa pagsindi ng apoy at pagpatay ng apoy at ang pagsishare ng tapoy sa lahat ng mga tao na sasali sa pagtatanim at sa lahat ng taong kasali sa festival nito. At saka nakatikim tayo ng napakasarap ng tapoy. Manamis-namis pa siya. Ang pangalawa naman sayo na pinakita sa atin ay ang parang battle of the sexes mula lalaki at saka babae na pinakikita kung ano yung mga advantage at disadvantage at saka ano yung katayon ng bawat isa. Siyempre at the end, wala namang natatalo kundi lahat panalo dahil ang lahat ay nagtutulong-tulong upang itaguyod ang isang magandang bayan tulad ng Mayayaw. So I'm very happy na for the first time nakita natin dito sa Mechaya, dito sa monument ng War Memorial Monument ang pagtatanghal ng mga lokal nating mga kasama sa kanilang natatanging sayaw at tugtog. At dumating pa nga si Mayor, Vice Mayor, di ba pang government official para samahan tayo at i-welcome tayo sa ganitong pagtitipon. So with that, I'd like to thank you very much for joining me in this very special presentation of the dances and the rituals of the Mayayaw people. With that, thank you very much for watching. Until next vlog, see you soon.